Oo, pero mahaba pa dapat ng abruptly tinanggal ng Malacanang dahil nga may mga aligasyon doon sa pagpasok ng mga smuggle. Sabi ko kasi paborito ng smugglers yung Subic, di ba? Ang problema lang, lackluster yung kanyang performance, nilipat naman siya sa DILG. Ano ba? The Nag-recycle kayo? undersecretary. So, doon naman siya maglalackluster performance. Pag wala na po, DILG. pag wala po napatunayan doon sa unang posisyon, Kailangan ilipat huwag niyo lang. na ilagay sa iba pa. Sasakit ang ulo tuloy ni Benhar Abalos, ni Secretary. Di ba? Dahil dinagdagan siya ng sakit ng ulo, mga kapuso. Anyway, puntahan natin ito. Ito, ang tagal ng hinabi ng panahon ito, di ba, Joel? Sa nangyari? Digan Bayan, nakanagda pong basahan ng hatol ngayong araw si Senator Jingo Estrada sa kasong plunder. Ngayong umaga po yan. Nandun si Alan Gatos. Alan. Matapos nga ang halos 10 taon. 10 years. 2014 kasi ito. Nung sinampa, eksaktong petsa ay June 6, 2014. Nung isampa yung kasong plunder laban dito kay Senador Jinggoy Estrada na nakatakdang basahan ngayon ng hatol o magkaroon ng promulgation dito sa Sandigan Bayan. Kaugnay mo rito sa manumalyang paggamit noon ng senador sa 183 million pesos na halaga ng kanyang Priority Development Assistance Fund o BIDAB mula 2004 hanggang 2010. Akusado ni Estrada sa kaso ang negosyante si Janet Lim Napoles na nauna ng hinatulan sa mga katulad ng kaso at nakapiit ngayon sa Correctional Institution for Women. Patuloy naman na at large ang iba pang akusado sa kaso na sina John Raymond de Asis at Pauline Labayen. Matatandaan noong September 2017, pinayagan na makapaglagas ng piyansa ng mga maestrado si Senador Jinggoy. Kabilang naman sa mga paunahing testigo laban dito kay Senador Estrada ang itinuturing na pork barrel whistleblower na si Ben Orluy maging si Ruby Quazon. Samantala, may mga dumating na rin na staff ng senador dito sa Sandigan Bayan kasunod ng promulgation o nakatakdang promulgation sa kaso ng senadora. Mahigpit na rin ang pinatutupad na seguridad sa labas at loob ng gusali ng Sandigan Bayan. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DCWB. Dapat na to. Alright. Sabay lang mga kapuso. Ilan pang mga reports at mga posibleng panayan po natin. Inaalam natin ang development dun sa mga tinamaan na shear line. Oo, isa pa yun. Meron tayong mga binabantayan po doon kasi may hinahanap pa. Diba? May namatay mga kapuso na dito po sa Mungkayo. Pupuntahan natin yung mga pangyayari po dyan. At sa ating mamaya, papasa tayo ng mga makabuluhan ng mga messages sa mga kapuso natin sa Facebook Live at saka sa ating Text Connect. Yes, ang oras po natin, 16 na minuto makalipas sa alas 8 po ng umaga. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Sa panahon ng kalamidad ay dapat I am ready kayo palagi at tiyakin na meron kayong Go Bag. Kabilang sa mga laman ng Go Bag ay ang pagkaing hindi madaling masira tulad ng biskwit, delata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ng personal hygiene products kabilang ang toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin ring merong first aid kit ang inyong Go Bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight o lighter at lubid. Magbaon din ng pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. Dapat naglalaman rin ang Go Bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radyo, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag rin kalimutan sa Go Bag ang magaan na sapatos o tsinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ng damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radyo DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titila. Super Radyo DZBB. Prime time. Alas 5:30 hanggang alas